Isang paalala. Ito ay kinontent ko lamang at ayon sa nababasa sa Biblia at kasaysayan. Wala po ako layun manira o makapanakit ng damdamin ng paniniwala ng mga tao patungkol sa kanilang pananampalataya. Hindi rin pinapanigan ang ibang pananampalataya. Ang layunin ng content na ito ay makapagbigay ng kaunting kaalaman patungkol sa Espiritu. Sana ay maunawaan ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po. Alam nyo ba na mayroon talaga na nagpapatay kay Kristo? Tama kayo sa inyong narinig. At ito ay ang kalaban nila sa pananampalataya. Noon siya ay nangangaral pa. Ano ang relihiyon na ito? Alamin muna natin. Ang mga relihiyon ng panahong ni Kristo. May 3 relihiyon noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, na pangunahing kalaban niya sa pananampalataya. Habang siya ay nangangaral. Ito ay ang Moisako, Jewish, at Romano. Sa 3 ito iikot ang ating pag-uusapan. Para hindi na tayo lumayo. Marahil meron pa ibang relihiyon nung unang panahon ng ating Panginoon. Kagaya ng Ehipto. Subalit ang pinakamalupit niya na nakakalaban sa pangangaral ay ang mga eskriba. Ano ba ang relihiyon nito? Ito ang relihiyon ang pinaniniwalaan ay ang aral ni Moises. Maring Moisaiko o Jewish. Sa Biblia, madalas niya gamitin na maling aral ay ang mga eskriba. Kagaya ng nakasulat sa Mateo 23:13 patuloy hanggang 14 na, 15 datapwat sa aba ninyo. Mga eskriba at mga mapagpaimbabaw. Sapagkat sinasarhan nyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Sapagkat kayo ay hindi nagsisipasok. At nagsisipasok man ay ayaw nyong bayaang mga pasok. Kung ipapagpatuloy ang pagbabasa, marami talata sa Biblia na madalas niya banggitin ang eskriba at fraksyo. Kasama dito ang mga ito Mateo 23, 14 na, 15, 16 na Mateo 21, 15 Mateo 23, 2 Mateo 23, 23, 25, 26, 27 Mateo 26, 25 Marcos 1:22 at marami pang iba. Maraming bises siya nangangaral at madalas niya bigkasin ang maling pananampalataya ng eskriba at fariseo. Subalit sino nga ba nagpapatay kay Kristo? Ayon sa nakasulat sa Biblia. Nang panahon nangangaral si Kristo, madalas niya binabatikos ang pananampalataya ng mga eskriba at fariseo. Ngunit kahit ano gawin nila, ay nahihirapan sila na siya ay pabagsakin. Sapagkat siya ay anak ng Diyos. Ang tanong papaano na siya ay nadiin upang maipapako sa krus. Ito ang paratang ng mga kalaban niya sa pananampalataya. Sa Marcos 2:16 at nakita ng mga eskriba at ng mga fariseo na siya'y kumakain kasama ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kanyang mga alagad. Ano ito na siya'y kumakain at umiinom kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Dito madalas na siya hanapan ng mga eskriba at mga fariseo na maaari niya ikapintas para siya ay mapulaan na makasalanan. Marami pang mga talata sa Biblia na patunay na lagi siya hinahanaman ng ipaparatang sa kanya. Ang tanong ano ang pinakamabigat na sumbong ang ginawa nila para maipako siya sa krus? Basahin natin ang kasaysayan bago ipako si Kristo sa krus. Nang dalahin si Kristo kay Pilato, siniyasat siya ni Pilato ang ng mga eskriba sa templo. At doon ay tinatanong siya ng maagi. At nang makita ni Pilato na wala siya masumpungan kasan ginawa ibinigay. Na ganito pagkakasabi sa Lucas 23, 1, 2, 34 at nagsitindig ang buong kapulungan nila. At dinala siya sa harap ni Pilato. At nagpasimula silang isumbong siya, na sinasabi, nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa, at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar, at sinasabi na siya rin nga ang Kristo, ang hari. At tinanong siya ni Pilato, na nagsasabi, ikaw baga ang hari ng mga Judyo? At sumagot si Jesus. At sinabi ikaw ang nagsasabi. At sinabi ni Pilato sa mga pangulong saserdote, at mga karamihan, wala akong masumpungang kasalanan sa taong ito. Malinaw sa sinasabi sa talata, na lahat na masamang paratang kay Kristo, ay sinusumbong kay Pilato. Subalit mababaw lang ang kanilang paratang.
Kaya sinabi ni Pilato na walang kasalanan ni Kristo. Kaya't ipinag-utos na dalahin siya kay Herodes. At pagdating kay Herodes, ganun din ang ginawa ng mga eskriba. Tinatanong siya ng mga saserdot at eskriba sa harap ni Herodes. Ganito ang sinasabi sa talata sa Lucas 23:1-0 at tinanong niya siya ng maraming salita. Datapuwat siya'y hindi sumagot ng anuman. At ang mga pangulong saserdote at mga eskriba ay nagsitindig na isusumbong siya ng mainam. Sinasabi sa talata na tinanong si Jesus ng maraming tanong. At nang natanong na siya, nasumpungan ni Herodes na wala siyang kasalanan. Mababasa ito sa talatang Lucas 23:13-14 at tinipon ni Pilato ang mga pangulong saserdot at ang mga pinuno at ang bayan. At sinabi sa kanila, dinala niyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang nagpapasama sa bayan. At nito nang aking siyasatin siya sa harap niyo, ay wala akong nasumpungang anumang sala sa taong ito, tungkol dito sa mga bagay na isinusumbong laban sa kanya, wala kahit si Herodes man. Sapagkat siya'y ipinabalik niyang muli sa atin, at narito, walang karadapat-dapat sa kamatayan na ginawa niya. Sinasabi sa talata na kahit ano isumbong nila sa mga namumuno, ay walang magpatunay na may kasalanan si Kristo. Ang tanong, bakit siya nadala kay Pilato at Herodes? Gayon sinasabi na wala siya kasalanan. Ano ang isinumbong nila na mabigat para madala siya sa mga namumuno? Ito ay mababasa sa talatang Lucas 22:65 patuloy 71. Ganito ang sinasabi, at sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kanya. Dito lahat nasabi na nila ang maraming bagay. Subalit mababaw na dahilan ito. Sabi nga sa talata dito, sinabi na nila ang lahat ng maraming bagay. Para maniwala ang namumuno na karapat-dapat na siya dalahin kay Pilato at Herodes para mahatulan. Subalit mababaw pa rin na dahilan ito. Kaya nag-umpisa ulit sila magtanong na maaaring magsasadlak kay Kristo na makasalanan. At dahil nga naniniwala sila sa aral ni Moises, naniniwala sila na ang Kristo ay Diyos at magliligtas sa lahat. Kaya ito ang tinanong nila sa kanya sa harap ng mga namumuno. Sa talatang Lucas 22:67, kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mo sa amin. Datapuwat sinabi niya sa kanila, kung sasabihin ko sa inyo, ay hindi niyo ako paniniwalaan. Dito malinaw na sinasabi ni Kristo, na kahit sabihin niya na siya ang Kristo ng Diyos, ay alam niya hindi siya paniniwalaan ng mga ekriba at fraseo at lahat ng namumuno. Sapagkat alam ni Kristo na ang paniniwala ng mga ito na ang Kristo ay isang Diyos. At ang tingin nila kay Kristo ay isang tao lamang. Kaya pinaliwanagan muna ni Kristo ang mga eskriba. Sa talatang Lucas 22:68-69, at kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. Datapuwat magmula ngayon ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. Audio preview.